Hello, good morning! Welcome back sa Tax Tutorials by Feli Guillermo. Ang ating video ngayon ay tungkol sa paano mag-close ng business. Itong experience ko na ikukwento sa inyo ay ang pag-close ko ng branch ng business. So, medyo simple lang ang mga requirements dahil branch lang siya. So, unang-unang requirements ay 2 copies ng BIR Form 1905. Ito siya. BIR Form 1905. Fill upan ang taxpayer information, your tax identification number, RDO code, contact number, your registered name, last name, first name, middle name, or kung anong naka-registered na company name ka kung non-individual. Then, dito sa reason or details of registration information update or correction. So, dito sa letter F, lagyan natin ng closure. Dito sa number 6, naman, closure of business. So, nakalagay dito, proceed to number 8. So, dito na tayo sa number 8. Okay, dito. Number 8, closure of business or cancellation of registration. Letter A, i-mark ng X ang cancellation of TIN. Then, i-mark din yung permanent closure of a branch. Kasi branch itong aking kino-close. So, yan yung reason. Halimbawa, other reasons dito ng closure of business, death, multiple or identical TIN, failure to start or commence business for non-individual, permanent closure of a branch, dissolution of corporation or partnership. Then, dito sa sa ilalim, effective date of cancellation, yung date ng pag-close or pag-stop ng operation ng iyong business. Then, dito, sa declaration, at sino yung pipirma, pwede yung taxpayer or yung authorized representative. Kapag ang maglalakad po ng closure ng business or any transaction sa Bureau of Internal Revenue, kapag through authorized representative, kapag individual po, kailangan po natin ng special power of attorney na nag-o-authorize doon sa taong maglalakad, kung magpapalakad po kayo. So, may perma dyan yung, attorney in fact, at saka yung principal, yung taxpayer. Then, kailangan po valid ID, photocopy ng valid ID ng authorized representative at ng taxpayer. Niready ko na may specimen signature kasi merong branch na nagre-require ng original specimen signature dyan sa photocopy ng ID. Next na kailangan mong requirement ay itong delinquency verification slip for cancellation, dissolution, or retirement of business. Hihingin mo itong form na ito doon sa information desk ng RDO or Revenue District Office na kung saan naka-register ang iyong business. Manghingi ka ng form na delinquency verification slip for cancellation, dissolution, or retirement of business. So, kailangan mong fill upan ang tax identification number, trade name, registered name, address, registered address, then contact person, contact number, email address. Sa ngayon kasi, madali na lang. Itong form na to, pag na-fill upan mo na, iaabot mo na lang doon sa, special lane. Special lane na siya sa registration update doon sa RDO. Sila na ang magpaparoute. Dati kasi, or sa ibang branch, ito kasi sa RDO 044, sa Taguig Pateros, binigay ko lang to sa counter number 10. Tapos, siya na ang nagpa-route. Siya nagpaikot na. So,
May verification sa taxpayer service section. So, i-verify if your business is registered, not registered others. Then, sa collection section, is there any open delinquent account? No. Wala akong delinquent account. So, nakapag-file ako. Is there a need for account adjustment? No. So, tapos may perma ng officer. Then, compliance section. Is there any open CMS cases? If yes, request for printout. O, sa akin, no. Kasi, doon sa certificate of registration ko, dahil branch lang ito, ang required lang na tax type sa akin ay registration fee. So, kompleto naman. Every year, upon registration, nagbayad ng 500 pesos na 0605. Every year, nagbabayad ako ng 500, 0605. So, complete siya. Wala akong open cases. At just in case naman na merong open case, kailangan i-comply bago niya ito pipirmahan ng officer of the day. Then is there any issued PN, letter of notice, annual inventory list, SRS, Alpha list, South Map 2316? No. Dahil branch lang ito, so okay naman lahat. Then sa assessment section naman, is there any open assessment case? No. Is there any open assessment case? TVN, TCC? No. Is there any open assessment case? No. So, then, pipirmahan. Dito sa ilalim, meron din siyang nakasulat ng mga requirements. So, basahin natin. BIR Form 1905, 2 copies, letter request na magpapaklose ka ng business. Dapat i-surrender. Surrender original certificate of registration. Yon. Ito. Etong binigay sa iyo noong nagpa-register ka na Certificate of Registration na BIR Form 2303, ang original nito ay dapat i-surrender. Tsaka itong Notice to Issue Receipt. O yan. Dati orange pa ito. So, yung sinubmit ko yung orange. Ito, copy ko lang to sa isa kong taxpayer. So, dapat ito, kung continuing or ongoing concern pa, continuing pa yung operation, dapat naka-display ito sa inyong place of business. So, kapag i-close nyo na, itago ito dahil kailangan ito during closure ng business sa Bureau of Internal Revenue. So, if ever na nawala ang copy ng iyong original copy nitong COR and notice to issue receipt na nawala, pwede po kayong mag-execute ng affidavit of loss. So, dito state nyo na sa inyong affidavit of loss na registered kayo sa BIR with this registration number. Tapos, sabihin mo din kung kailan na nag-close ang business. Tapos, kung state mo dito na yung mga documents mo, including the certificate of registration, notice, ask for receipt, mga sales invoices, books of accounts, and other documents and records in connection with the sales and transactions were lost. Yan. During the closure of the business. Or kung anong reason nyo kung bakit nyo nawala. So, okay yan. So, etong loss is subject to penalty. Katulad sa akin, meron akong lost book. So, meron akong binayaran penalty na 1,000 pesos. So, binayaran ko through BIR Form 0605. Dapat approved siya ng officer. Tapos, dadalhin sa bangko, babayaran. Ipapakita ulit dun sa, sa compliance section para i-note nila na nag-comply ka na. Okay? So, ito yung another requirement pa. Inventory list of unused or expired principal and supplementary receipts and invoices. Annex D. Okay. Hihingin mo rin to yung form na ito doon sa information desk. Yan. So, fill upan mo as of
in-accomplish ko to November 3, 2023. So, fill up pa din siya, name of taxpayer, business name, tax identification number, the branch code, business address, yung ATP number, date issued, katulad nitong sa akin. Matagal na ito eh. Then, description of receipts and invoices. Yung sinurrender ko ay official receipt. VAT type, 18 booklets ang sinurrender ko kasi 2 booklet lang yung nagamit. So, then, yung serial number. Ipapa-receive sa BIR. Ipapa-receive sa Officer of the Day. Pwede ding dalhin na rin yung actual na resibo para mapadistract. Ganito. Dadalhin mo tong booklet na to. Actually, 18 pieces. 18 booklets yung dinala ko dito. Tapos, doon siya i-distract sa harap ng Officer of the Day. Meron nga akong picture niyan na hindi pa na-distract yung resibo at saka after distraction, yun, pinunit-punit. Just in case daw nahahanapin yung picture. Okay, so kapag kumpleto na tong mga requirements na ito, babalik ka doon sa window na nag-aayos ng registration, ng closure, at isasubmit ang mga requirements na ito. So, pag na-receive na niya, lalagyan niya ng tatak ng date received. Katulad nito, ginawa ko ito kahapon, November 8, 2023. Ngayong umaga, naka-receive na ako ng email. So, nag-update na siya na in-update na niya yung aking So, makaka-receive ka ng email galing sa iris-no-reply@bir.gov.ph. Kaya importante, 'di ba, doon sa form yung email address kasi mag-i-email siya, yon, may transaction ID, date, dear Guillermo Feli Banjes. This is to inform you that your taxpayer registration information has been successfully updated. The following information were updated: general details, address, documentary requirements, contact person. So, regards, RDO 044 Taguig Pateros, Bureau of Internal Revenue. So, naayos na yung closure ng aking branch. So, sabi ng officer, pwede ko na siyang i-follow up tomorrow, Friday. So, titingnan natin kung ano pang lacking requirements ko na kailangan i-submit. So, yung kinento ko sa inyo ay closure ng branch. Kapag naman closure ng main, just in case may mga open cases, kung marami kayong tax type na kailangan i-file, halimbawa, wala kang 1701 annual income tax return, 1701Q, quarterly income tax return, quarterly percentage tax. So, kailangan mong i-comply muna yon sa compliance section. Kung hindi ka nakapag-file, so, subject for penalty yon. Kung no operation naman ikaw, wala kang sales, so, ang minimum natin na penalty, compromise penalty, is 1,000 pesos per return. So, yan yung importanteng malaman natin. Upon registration of business, kailangan nyo din malaman na kapag nag-stop na kayo ng operation, kailangan nyo pong i-close agad sa Bureau of Internal Revenue para ma-avoid ang pagbayad ng mga penalties. Sana po may natutunan kayo sa aking video ngayon. Sa mga bago pa lang, please subscribe to my channel, at sa mga akin ng subscribers and followers, thank you so much for your support. Bye!